Hello everyone! Welcome back to HLV Visa Consultancy. May working visa ka na ba pero hindi ka makakuha ng Overseas Employment Certificate or kilala sa tawag na OEC? Isa ito sa hinahanap ng Philippine Immigration on the day of your flight. Kapag wala ka nito, kahit meron kang visa, hindi ka makakaalis. Sayang yung effort, sayang yung gastos, and commonly ito yung kinaka-stress ng lahat, lalo na kung ikaw ay direct hired at wala kang agency sa Pilipinas. Kaya naman, kung ikaw ay isang direct hired o kaya nagpaplano pa lang mag-apply ng work visa, panoorin niyo po itong video na to. I will explain the process, the requirements, at ano yung mga dapat ninyong gawin before kayo umalis ng Pilipinas. Kung ikaw ay walang agency sa Pilipinas at first time mo mag-abroad, kailangan nyo dumaan sa direct hired process ng DMW or tinatawag na Department of Migrant Workers. So, hindi kayo pwedeng mag-shortcut na pag may visa na kayo, diretso na kayo sa airport. Hindi po ganun. So, yung DMW, ito po yung pumalit sa POEA. So, may mga nagtatanong pa rin sa akin, ay ma'am, ano po yung POEA? Paano po ako dun makakapag-register? Guys, matagal na po yan pinalitan ng DMW. So, DMW na po ang term ngayon at hindi na po POEA. At yung process na babanggitin ko ay para lang po sa mga first timer. Kasi magkaiba po yung process na pagkuha ng OEC sa mga first timer, direct hired, kaysa po sa mga balik manggagawa or yung mga dati ng OFW. Kailangan ninyong pumunta sa website ng DMW. Ipapakita ko kung anong website yan at kailangan nyo po dito mag-register or gumawa ng account. Type nyo lang sa Google DMW e-registration. Ito yung legit website ng Department of Migrant Workers. I-click nyo po yan hanggang sa ito yung mag-flash sa inyong dashboard. Sign up and get your e-registration number. So wala pa kayong account kaya mag-create po kayo. So i-click nyo yan na let's go. And after clicking that, i-direct kayo again sa next page ng website na to. Sa baba, may makikita kayo dyan na register. So, sa baba ng login, i-click nyo po yan kasi mag-create kayo ng account. Tapos, kapag na-click nyo yan, agree lang po kayo sa term and condition. Basahin yung paalala o yung reminder. Ito yung step na susundin ninyo kung paano kayo makakagawa ng inyong portal. Tapos, ilalagay nyo na yung first name, yung inyong surname, tapos yung inyo pong email. Dapat yung email nyo ay active at nakaka-receive pa yan ng upcoming mga mails. Kasi may mga email na po na kapag puno na yung storage, hindi na nakaka-receive. Akala nyo mali yung email na in-enter ninyo. Kapag nakagawa kayo ng account sa DMW portal. So, dito guys, mag-fill in kayo ng form. So, ibibigay ninyo yung mga personal information ninyo. Make sure po na maging active po yan. Ito yung dapat ninyong tatandaan. Bakit hindi kayo nakakakuha ng OEC? Probably kasi yung kontrata po ninyo coming from your employer, hindi po siya verify. So, paano ba magpa-verify ng kontrata? Dapat sa employer nyo po abroad ang magpa-process nito. So, dapat malinaw to na bago kanya i-hire, bago mo tanggapin yung offer niya, dapat willing si employer mag-effort. Because may mga nakausap ako na may visa na, tapos, nung sinabi nila na kailangan ng employer pumunta sa ganito para magpa-verify ng kanyang contract para sa kanyang OEC requirements, ayaw ng employer, kaya siya wala daw time, kaya siya busy, ganun. So, nasayang yung kanyang application. So, saan pupunta or magpapa-verify ng contract si employer? Sa pag-process nito, si employer dapat ihanda niya yung mga documents related to your employment. Gaya ng employment contract, company or employer documents, registration, business license, employer's ID or passport, job description, salary details, other documents required by the MWO in the work country.
So, saan pupunta or magpapa-verify ng contract si employer? So, pupunta si employer sa pinakamalapit na MWO office. Ito yung dating polo, pinalitan po siya ng MWO or Migrant Worker Office. For example, kung ikaw ay na-hire sa Malta, ang pinakamalapit po na MWO office is sa Italy. So pupunta pa ng Italy yung employer ninyo para po magpa-verify ng contract. Yung mga papuntang Poland, ang pinakamalapit na MWO office ay sa Czech Republic or Prague. Your employer can contact MWO or by email stating we directly hired a Filipino worker and would like to apply for exemption from the ban on direct hiring and have the employment contract verified. Then MWO will give instruction to your employer to submit all the documents related to your employment to their office. Nabanggit ko na kanina kung ano-ano yung mga documents na kailangan i-gather ng inyong mga employer. Then, MWO will check the following: the legitimacy of the employer or company, terms and condition of the employment, and the compliance of the contract with DMW requirements. So, habang nagpapa-verify ng kontrata yung employer ninyo, at the same time, pwede na rin po siya mag-request ng exemption, direct hire ban. Kasi binabawal talaga ng government natin sa Pilipinas yung mga direct hire kasi ito yung malimitan yung nabibiktima ng alam na po natin. In relation with the request to the direct hire exemption, ito yung mga dapat gawin ng employer ninyo. Ito ang dapat gawin ng employer ninyo. Submit a letter requesting exemption from the ban on direct hiring. Then MWO will review the request and supporting documents and then will provide endorsement or verification for DMW sa Pilipinas. So, the Department of Migrant Worker pa rin ang magde-decide either pagbibigyan nila yung request ng employer ninyo to give you a clearance para doon sa direct hire ban. Then, after the verification, your employer will receive the verified employment contract and endorsement related documents from MWO. The next step for your employer is to send those documents to you in the Philippines. So, importante na hindi ito mawala. So, provide your complete address sa Pilipinas to your employer. Bawal magusot, bawal mayupi, at bawal din po yung may mga erasure. So kung may mali sa contract, your employer shouldn't be erased or magmamarking sila doon after ma-verify to ng MWO. Otherwise, i-reject ito ng DMW kasi may mga erasure. So means falsified na po yung inyong contract. And the final step for you is to submit those documents to the DMW office in the Philippines. So, dapat meron ka ng mga to, DMW e-registration, yung portal na ginawa ninyo, passport, valid work visa or work permit, MWO verified employment contract, employer's exemption request, MWO endorsement, your employment qualification documents, other DMW required documents. Ipaprocess na po yan ng DMW na patunayan nyo na hindi kayo biktima ng mga hindi legit na mga employer, na kayo po ay talagang dumaan sa tamang process ng pag-apply ng trabaho at talagang may employer na nag-aantay sa inyo abroad. DMW process your direct hire clearance. So they will evaluate your application after you submit those documents sa kanilang office mismo. If approved, you receive clearance or exemption. Then proceed with the remaining documentation requirements. Then, the final step is to complete your OEC or exit requirements. So, complete all DMW requirements like OWA membership, insurance, etc.
Insurance kung i-required kayo ng DMW, at kung ano-ano pa mga documents na hinihingi nila. Once you satisfied them, then you can have your OEC or Overseas Employment Certificate and Exit Clearance. Ito yung itsura ng Overseas Employment Certificate. So, dapat ganito yung certificate na makukuha ninyo from DMW. So, important reminder, having a valid work visa does not replace the Philippine DMW OEC process. You must be cleared by DMW before leaving the Philippines. Ito yung pinakamahirap na part kung saan maraming mga working visa yung nag-expired. Kasi once na sinabi nila sa employer, you need to do this, you need to do this, nagko-complain yung employer, why Philippines now so complicated, approved na ngayong visa, kailangan pa nito, kailangan pa nito. But wala tayong choice, basta sumunod na lang sa process ng government natin sa Pilipinas. Importante, ma-explain ninyo ng mabuti sa employer ninyo that they need or they have to. Otherwise, hindi kayo makakalipad. So, hindi kayo makakaalis ng Pilipinas even though may working visa na po kayo. And take note, don't be confused about the clearance or the exemption letter na i-request ng ninyo, ng employer ninyo sa MWO office abroad. It is not the same as OEC exemption. So, yung OEC exemption is para yan sa mga balik manggagawa or yung matagal nang nasa ibang bansa, nagtatrabaho as OFW. Kayo po ay first timer. So, iba po yung process nito. So, may magtatanong na naman kasi sa akin, ma'am, is this the OSC exemption? No, it is not. And paano naman kung sabihin ng DMW, ay ma'am, sorry, hindi ko kayo mabibigyan ng OEC kahit meron na po kayong verified contract. So, kapag ganyan, don't panic. So, i-review nyo po yung portal ninyo sa DMW kasi baka may mali lang sa registration ninyo. Yung iba kasi, first timer, ang kiniklik is balik manggagawa. O kaya naman yung iba, nagtrabaho sa ibang bansa before na tourist or visit visa, naganap ng trabaho, nagtrabaho doon, and they say they are OFW already, wala naman sila before record sa OWA or sa DMW that they work as an overseas Filipino sa ibang bansa. So, don't be confused sa pag-fill in ng inyong DMW information sa portal ninyo. And that is for today's vlog. I hope nakatulong sa inyo. If you have other questions, so dyan po sa comment, pakitype lang dyan, sasagutin ko yan. Hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe sa aking YouTube channel and follow my Facebook page. So, meron po akong bagong Facebook page kasi yung luma ko po is suspended by Meta and I need to create new account.